So, February 21, 2024, nang kumpirmahin ni Bullet Halushos na siya ang nagpaparenta ng tinitirang condo unit ni Dominic. Pinaliwanag ni Halushos na matagal na niyang kaibigan si Dominic. Ito nga yung time na parang dead ma siya sa usapan pero gusto niyang klaruhin yung mga kumakalat na chismis na gay benefactor nga siya nito si Dominic. Kasi ayon sa kanya ay magtropa sila ni Dominic. At ayun nga, in-approach lang siya na parentahan na lang sa kanya yung condo unit ni Halushos. So parang kinantsawan yata siya na sabi na siya na lang daw, si Dominic na lang daw ang magre-renta. Nung hindi niya yata intention na parang parentahan. Pero since kaibigan niya si Dominic, ayun na nga. So, pinaliwanag ni Halushos na matagal na niya kaibigan si Dominic at malisyoso ang espekulasyong inuugnay sa kanila. Eh, syempre, para may spice yung chismis ni Nanay Christy, di ba? Kailangan lagyan niya yun ng konting anghang. Nagpahiwatig din si Halushos na dapat managot ang mga nagpapakilalang batikang journalist pero hindi raw nagbeberipika ng impormasyong kinakalap. Nagsabi din si Halushos na siya ang may-ari ng condo at pinaparentahan niya ito sa aktor na kaibigan niya for 10 years na. O diba, at least umamin siya na siya yung may-ari ng condo. Siguro napipika na din ito kay Nanay Christy. Depensa naman ni Christy, hindi raw niya siniraan si Halushos sa kanyang online show. Sa kanyang radyo noong February 21, sinabi niya hindi niya pinangalanan si Halushos at hindi rin daw niya ito tinawag na benefactor. Nasaan po ang mali siya? Nasaan po ang paninirang puri? Sa part 1 natin, diba, tinalakay natin kung paano niya sinabi na itong si Dominic Roca ay questionable ang kasarian. At ayun nga, may chika daw na lumalabas na meron daw ibang pinagkakakitaan ito si Dominic. Wala naman daw ibang project si Dominic eh. 'Di ba? Pero magtataka ka daw kung bakit nagkakapera. So, February 24, 2024 episode. Sina Bea at Dominic pa rin ang main topic ni Nanay Christy. Ang titulo ng episode ay Magkasundo man, may lamat na ang relasyon ni Bea at Dominic, buntis o hindi, tuloy ang kasal. Pinag-usapan nila Nanay Christy at ng kanyang mga co-host ang balitang tila inaayos ni Bea at Dominic ang kanilang relasyon. Ayon daw sa source ni Christy, nakarating sa ina ni Bea na nagkakausap pa rin sina Bea at Dominic sa kabila ng kanilang hiwalayan. Ang payo daw ng ina ni Bea na si Mary Ann Ranolio, mag-isip mabuti si Bea bago magdesisyon. Ang next episode na pinag-usapan nila si Bea is March 9, 2024. March 9 na lumabas sa online show ang episode na Kasal Kuno ni Bea at Dominic. Kinaumayan. Kamusta na ang madaldal na si Attorney Paulo Contis? Tinalakay niya dito na usap-usapan sa social media na nagkabalikan umano sina Bea at Dominic. Mukhang hindi daw natutuwa si Nanay Christy sa development na ito. Komento niya, tingin niya pinaglalaroan lamang ni Bea at Dominic ang publiko na ini-enjoy lamang daw ng mga ito na pinag-uusapan sila. So, paano na-enjoy nila Dominic at Bea yun? Noong una, kaya lang naman sila nagsalita at nilabas nila yung tunay na estado ng kanilang relasyon dahil merong mga pinapangunahan sila. Katulad nga ni Nanay Christy at nito si OG Diaz, pinangunahan na yung mga balitang yan na naghiwalay na sila. So, it's time na magsalita na nga si Bea tungkol dito sa tunay na estado. Kaya lang naman sila nagsalita, nagpilitan siguro sila kesa naman pangunahan ng ibang tao, di ba? At saka marami pang mga extra information na wala namang katotohanan. So, nililinaw lang nila yung estado ng kanilang relasyon. Kaya, ganoon na nangyari. So, binanggit din ni Christy na hindi niya nagustuhan na nagturo pa raw sina Bea at Dominic na sisisihin pagkatapos ay biglang walang kibo. So, March 15, 2024. Hindi lang tungkol sa buhay pag-ibig ni Bea nagkomento si Christy, may iba pa siyang mga isyong pinalutang. Isa na rito ang di umano'y kawalan ng malasakit ni Bea sa kanyang mga kasambahay. Inihayag ni Christy ito sa March 15 episode ng online show na may pamagat na Bea, nabuking ng mommy, pinagalitan. Charis, ayaw nang marinig ni Jake Zyrus. Ayon kay Christy, pinalayas daw sa bahay ni Bea ang ilang kasambahay, kabilang na ang driver. Nakausap daw ni Christy ang girlfriend ng driver. Ito daw ang source ng kanyang impormasyon. Kwento daw ng source, pinapabayad ni Bea sa driver ang mga gasgas at sira ng sasakyan kapag naaksidente ito sa pagmamaneho.
Sundot pa ni Nanay Christy, ang tanong ko, bakit wala bang insurance ang sasakyan niya? Inirereklamo din daw ng source na wala umanong overtime at night differential pay ang driver ni Bea. Nakikisimpatya si Nanay Christy sa sitwasyon ng driver. Ni driver si Bea papuntang Iba Sambales sa kanyang farm, tapos sa taping and shooting, pumapack up pa sila ng umaga na halos, so wala pang tulog, may lakad na naman. Pero bakit hindi mo binibigyan ng overtime? Bakit wala man lang night differential? Kwento rin daw ng source kay Christy, may benefits naman daw ang mga kasambahay ni Bea tulad ng SSS at PhilHealth. Pero reklamo ulit ng source, hindi daw pinapayagang umalis ng bahay ang mga kasambahay para lakarin ang requirements sa kanila mga benepisyo. Tanong ni Christy para kay Bea sa vlog, bakit wala ba siyang liaison officer? May sekretarya naman siya, may PA naman siya, dapat sila ang lumalakad. Base sa paglalahad ng source ni Christy, may 4 to 5 months lang nagtrabaho ang driver kay Bea. Naroon pa daw ang driver na maghanda ng Valentine's surprise sa mga kasambahay ni Bea, pero kalaunan ay hindi na raw pinabalik ang driver sa trabaho. Suspetsya ng source. Ayon pa rin kay Christy, pinagbintangan umano ni Bea ang driver na nagsusumbong sa ina ng aktres. Nakarating umano sa ina ni Bea na may 2 okasyong natulog si Dominic sa bahay ng aktres noong panahon na napapabalitang break na ang couple. Katuwiran ng source ni Christy, hindi naman daw ang driver ang nagsumbong sa ina ni Bea. Sundot ni Christy, hindi naman natin sinasabi na si Bea Alonzo ganito ganyan. Wala tayong kamalay-malay na ganyan. Pala yan, ang layo sa itsura. Diba nag-judge na siya agad? Ang hirap kasi nung binibitawang salita ni Nanay Christy minsan no? Parang masyadong malicious, masyadong may intention ng parang panghahamak sa isang tao. And eto naman, opinion ko lang to. Nakakaloka kasi kung ganun yung mama ni Bea Alonzo, bakit kailangan hindi sabihin ni Bea Alonzo yung totoo, yung tunay niya nararamdaman. Para, nanay kasi siya, di ba? So, nanay yan, mararamdaman niya, maintindihan niya yung desisyon ng anak niya. Kung sakali man nagkabalikan ito si Bea at Dominic, di ba, parang, hindi naman yung nanay niya yung makikisama kay Dominic. Bakit palaging involved yung nanay niya sa mga desisyon niya sa buhay? So, eto, March 23, 2024. Si Bea rin ang pinag-usapan sa episode na may titulong madaldal kasi si Bea, lagot, sipi-sipi raw, as in sip-sip. Si Vice Ganda, singer, Laotian Deep na. Tinalakay dito ang pag-cruise ng landas sina Bea at Julia Barreto na nagbesuhan, nag-usap at nagtawanan sa isang event. Si Bea ay ex-girlfriend ni Gerald Anderson at si Julia naman ang current girlfriend ng aktor. Inulit dito ni Christy na walang ghosting daw sa hiwalayang Bea at Gerald noong 2019. Nang maugnay daw kasi si Gerald kay Julia noon, sina Bea at Dominic ay may ugnayan na din daw noon. So pareho sila. Sabay hirit ng isang co-host ni Christy na lumalabas na sinungaling si Bea sa akusasyon na ito noon kay Gerald na gino-ghosting siya ng aktor. Pagkatapos ay hinirita naman ni Christy ang isa pang co-host niya na pangaralan nito si Bea. Masyado daw kasing talkative si Bea kaya sa huli ito din ang naiipit sa binibitawan niya mga salita. So March 29, patuloy ang pagsubaybay ni Christy at ang kanyang mga co-host sa love life ni Bea. Yun ulit ang pinag-usapan sa episode ng March 29 na may titulong Bea at Dom, Palihim ang Balikan. Pinag-usapan dito ang balitang nagkabalikan umano si Bea at Dominic. Ang problema ay tutol daw ang kanyang ina. Nakakaasiwa yung mga ganito. Nagbitiw ng opinion si Christy dito. Masakit kasi sa tenga yung huling biyahe na daw ni Bea ito na para bang kailangan na niyang tanggapin na 36 anyos na siya. Hindi maganda yon, hindi mo kailangan. Hindi kailangan ng isang tao para lamang mapasubalian ang edad mo. Hindi raw maganda ang dating na pagkatapos ng mga kontrobersiya na nakapalibot sa hiwalayan ni Bea at Dominic ay magbabalikan ng mga ito na basta na lamang. Pakialamera. Tanggapin natin ang katotohanan na si Bea talaga ang naging nega pagtutuldok ni Christy. Sabay question ito kung nasaan ang manager ni Bea na si Shirley Cuan at paano daw niya inaayos ang sitwasyon ng aktres. April 18, 2024, sa episode ng online show noong April 18, inihayag ni Christy na diskumpiyado siya kay Bea. May pamagat itong Bea Alonzo, may bagong drama.
Tinalakay ni Christy ng kanyang mga co-host ang pagbura ni Bea ng mga litrato nila ni Dominic. Sinimula ni Christy sa pagsabing binansagan daw si Bea ng netizens na reyna ng eklatera. Si Christy man ay tinawag na eklatera si Bea. Hindi daw kasi siya naniniwalang binura ni Bea ang mga litrato ni Dominic, kundi tinago lamang ang mga ito. Tingin ni Christy sa ginawa na iyon ni Bea para patunayan sa ina na hindi na sila ni Dominic. Pinagagalitan daw kasi si Bea ng ina. Alam niyo, sa totoo lang kung ganyan talaga yung mama ni Bea, parang ba't ganun, no? Parang binibigyan niya ng hindrance yung kasiyahan ng kanyang anak. Kaugnay ito ng balitang hindi na makikita sa Instagram account ni Bea ang mga litrato nila ng ex-fiancé. Inulit ni Chrissy sa ere impormasyon galing daw sa kanyang sources na sa kabila ng paniniwalang hiwalay na ang Bea at Dominic, natutulog pa rin daw si Dominic sa condo unit ni Bea. Binanggit din ni Chrissy ang issue kay Dominic na nababansagang user dahil sa pagpapakita nito sa netizens na si Bea pa rin ang wallpaper sa cellphone ng binata. Sabay sundot ni Christy na bumagsak ang premium at nanega si Bea dahil sa kontrobersiya nila ni Dominic. Pakiramdam ni Christy at ng kanyang co-host ay pinaglaruan ng couple ang media dahil hinayaan daw ng mga itong maniwala ang mga tao na hiwalay na sila. Yun pala ay sila pa rin. Pakialam mo ba? Hindi raw consistent ang couple matapos daw maglabas ng joint statement na gusto ng privacy ng mga ito. Ang mga ito rin ang gumagawa ng aksyon para mapag-usapan tulad daw ng pagbubura ni Bea ng litrato sa kanyang social media accounts. My gosh, no? Ang hirap pag public figure ka kasi pati pagbubura mo ng mga photos sa iyong social medias ay papakialaman ng madlang tao. So, April 28, 2024, naglabas ng panibagong update si Christy tungkol kay Bea sa April 28 episode ng online show. Nang titulo ng episode ay Mommy ni Bea ayaw talaga kay Dominic. Napag-alaman daw ni Christy sa source nito na tuluyang hiniwalayan na ni Bea si Dominic. Kwento daw ng source na ang ina mismo ni Bea ang nagkumpirma nito. Kaibigan daw ng source ang ina ni Bea. Lubos daw ang saya ng ina ni Bea dahil tutul umano itong pakasalan ni Bea dahil sa mga hindi magandang isyong nakakarating dito. Masaya ako, hiniwalayan talaga ng anak ko, sabi daw ng ina ni Bea dun sa source. Gusto daw ng ina ni Bea na makakasundo nito ang mapapangasawa ng kanyang anak. Sabay kabig si Christy sa opinion niya tungkol sa pagbura ni Bea ng mga litrato ni Dominic sa Instagram. Ani Christy, senyalis na raw pala talaga iyon na hiwalay na ang couple, pero nanindigan si Christy sa opinion niyang bumaba ang premium ni Bea dahil sa issue. Tanggapin po natin, bumaba po talaga ang kanyang premium. Iba po talaga magtampo ang ating mga kababayan kapag meron silang nasilip na hindi kaaya-aya para hangaan ang artista, bibitiw at babakla sila. So, dawit nga dito yung mga co-host ni na Christopher Min at ni OG Diaz sa kanilang mga YouTube channel. Diniin ng abogado na nagdesisyon si Bea na umaksyon dahil sa defamatory and malicious statements na binabato ni Christy sa karakter ng aktres. Hindi daw tama na gamitin ang negative sensationalism sa ngalan ng mataas na views na pinagkakakitaan daw sa show ni Christy. Ay nako, kung ako kasi kay Nani Christy dapat, medyo kalmahan niya yung bunganga niya sa mga pagani-ganito. Kasi masyadong malicious yung mga pagbibitaw niya ng salita para lang magkaroon ng spice yung kanyang talk show. 'Di ba? Para lang maging mas maganda yung flow. It doesn't matter kung may masasagasaan siya. Basta lang makapagbitaw siya ng salita na tingin niya na magiging trending at magiging usap-usapan, wala siyang pakialam dun. Nakakaloka. Doon nga kasi siya kumikita at yun ang trabaho niya. So, what to do? Ganun talaga. So, sana lang medyo bawas-bawasan niya ng konti yung kanyang mga words at kanyang mga remarks.